Oy, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So karamihan sa atin mga kamots alam na at may idea na sa bagong labas na memorandum from LTO tungkol sa transfer of ownership ng mga nabili nyong second hand na motor o sasakyan. Mga wala pa talagang idea kung ano ba talaga tong latest memo na nilabas ni LTO. So huwag kayong mag-alala mga kamos dahil for today's video pag-uusapan natin yan. I-explain ko sa inyo mga kamos kung ano nga ba yung mga nakapaloob dito sa bagong memorandum na galing sa LTO. Ayan. So without further ado, let's get started. Okay, so before anything else mga kamots, disclaimer lang, hindi tayo eksperto o biyasa sa mga rules and regulation or guidelines na nilalabas ng mga ahensya ng gobyerno, particularly sa LTO. Pag-usapan lang natin to mga kamots based on my own understanding, kung ano ba talaga yung mga nakapaloob sinasabi dito sa bagong memo na nilabas ng LTO. Ayan. So para lang may idea kayo mga kamots kung ano nga ba yung bagong memo na nilabas ni LTO, ito pa-flash ko na lang sa screen. Ayan, so sabi dito mga kamos doon sa subject, ang title nito is Guidelines in the Immediate Transfer of Ownership of Motor Vehicles with Existing Registration. Itong memo na to ay pertaining dun sa mga bumili at nagbenta ng mga second hand na motor o sasakyan. So nilabas to nung August 30, 2024 at ngayon lang naging usap-usapan mga kamots, no? Itong transfer of ownership memo na to na galing sa LTO. Ayan. So ano nga bang mga nakapaloob dito sa latest memo na to na nilabas ni LTO? Ayan. So hindi ko na masyadong i-elaborate mga kamos yung pinaka-header niya. So dadako na tayo kaagad sa pinaka-sections, yung mga sections kung saan yun talaga yung pinaka-highlight mga kamos ng memo na to, which is kung saan maiintindihan natin kung ano-ano ba yung mga nakapaloob dito at kung ano ba yung mga dapat nating malaman dito sa bagong memo na nilabas ni LTO regarding sa pagbili at pagbebenta ng mga second hand na motor at mga sasakyan. Particularly mga kamos, pag-uusapan natin syempre yung sa motor. Kasi yun naman talaga yung linya natin, yung about sa mga motor. Okay, so sa section 1 mga kamos, makikita natin dito yung pinaka-coverage niya. Ano-ano ba yung mga sasakyan na sakop nitong bagong memo na nilabas ni LTO regarding sa transfer of ownership. Ayan. So sa section 1 mga kamos, nandito yung pinaka-coverage. Ayan, so kung saan sinasabi dito, all motor vehicles including electric and hybrid vehicles with existing registration. Ibig sabihin na mga sasakyan, motor, siklo, ayan, na nakarehistro sa LTO. So, pangalawa mga kamot, or motorcycles, either 2 or 3 wheeled motor vehicle as defined in section 3C Republic Act 11235 with existing registration. Ang mga vehicle, motorsiklo na may 2 gulong or 3 gulong, pasok dito sa sakop ng bagong memo na nilabas ni LTO. So sa section 2 mga kamots, reportal of requirements. So ito na yung sinasabi mga kamots na sa balita na kapag ang seller nagbenta ng sasakyan or motorsiklo, kailangan niyang i-report ito sa tanggapan ng LTO na mas malapit sa kanyang lugar or kung saan mang LTO mga kamots, no, within 5 working days from the date na naibenta niya or na sold niya yung motorsiklo or sasakyan dun sa buyer. Mag-start dun sa pagbenta mo, kung kailan mo nabenta yung unit dun sa buyer, doon na mag-start mga kamos yung timeline kung saan magre-report ka sa LTO na naibenta mo na yung motorsiklo or sasakyan doon sa buyer. Section 2.2, sabi dito mga kamos, kapag hindi daw na-report ng seller within 5 days from the date na naibenta niya yung sasakyan or yung motorsiklo, so magtatag ngayon sa LTO ng alarm. Magkakaroon ngayon ng alarma yung unit na binenta sa'yo kung ikaw yung buyer. Hindi na i-report ng seller sa LTO yung pagbenta ng unit sa'yo. So magkakaroon ngayon ng alarm niya. So dito sa section 2.3 sinasabi dito, the reporting shall be undertaken through online submission of the following requirements. Ayan. So, through online submission na lang to mga kamos. So,
Sa mga seller dyan na nagbenta ng mga second hand na motor or sasakyan, ayan, so through online submission daw yung pagre-report, mga kamos. So ano-ano nga ba yung mga requirements? So letter A, ORCR of the motor vehicle. Then B, duly notarized deed of sale or donation of any deed conveyance. And letter C, mga kamots, 2 valid government IDs issued by both parties. So ito na nga yung sinasabi ko sa inyo doon sa last video natin nung nagpa-transfer of ownership tayo ng motor natin na si Bladesue Honda RS125F. Marami kasi nagko-comment doon, mga kamos, paano kung isang valid ID lang ang meron sila ng first owner. So yun na nga yung sinasabi ko, mga kamos, hindi talaga acceptable or hindi talaga kino-considered ng LTO na isang valid ID lang ang meron kayo na pinanghahawakan from the first owner, mga kamos. So dapat at least 2 valid IDs talaga. From seller to buyer. So dapat meron silang tig-dalawang 2 valid IDs. One of the valid IDs must be a driver's license, otherwise any government issued ID may be accepted. So yun na nga yung sinasabi ko, at least yung isang ID which is yung driver's license. Ayan, so yan po yung mga requirements, mga kamots, ng pagre-report ng mga nabentang motorsiklo or sasakyan. So ulitin ko lang, mga kamos, yung ORCR ng sasakyan o motor. And then pangalawa, yung deed of sale na nakanotaryo. And then pangatlo, 2 valid government IDs ng seller at ng buyer. Take note, dapat may 3 pirma yan. So yun po yung mga requirements, mga kamos, sa reporting na sinasabi ni LTO within 5 working days dun sa tanggapan nila. Kapag nagbenta ka ng kung ikaw yung seller, kung nagbenta ka ng second hand na motor o sasakyan. Okay, so sa section 3 na tayo, mga kamots, transfer of ownership. Ayan, so dito maraming umalma rito, mga kamots, no? Maraming nag-comment, ang dami daw eche-boreche, ang dami daw proseso. Ganun talaga, mga kamots, kapag bumili ka ng second hand na motor. Kailangan mo talaga magsakripisyo, mag-asikaso ng mga requirements. So sa section 3, transfer of ownership, sa 3.1, mga kamots. So sinasabi dito, mga kamots, from the date na ninotaryo yung deed of sale, no, after na magkabayaran, tapos pinanotaryo na yung from the date na pinanotaryo mo yung deed of sale, doon na mag-uumpisa yung 20 working days, mga kamots, para ito proseso mo na yung transfer of ownership ng sasakyan or motorsiklo na binili mo sa first owner or sa seller. Section 3.2, mga kamots, in case report has been made as provided in section 2 hereof and no transfer was made within the period provided in section 3.1, the LTO shall cause the appropriate alarm tag on the said motor vehicle or motorcycle and driver's license for the transferee if available. So similar lang to doon sa sinasabi, mga kamots, doon sa section 2.2 na pinag-usapan natin kanina. Magkakaroon din ng tagging si LTO doon ng alarm, mga kamots, na naka-alarma yung unit na yun na binili mo kasi nga hindi mo pa tina-transfer, hindi mo pa inaasikaso yung transfer ownership within 20 working days from the date na pinanotaryo mo yung deed of sale. Okay, so sa section 3.3, mga kamots, the general requirements of the transfer ownership are the following. So ito na yung pinaka-requirements naman ng bumili ng sasakyan or motorsiklo. Ito na yung pinaka-requirements na dadalhin mo or kakailanganin mo sa pag-transfer ng ownership palipat sa pangalan mo. So letter A, mga kamos, notarized deed of conveyance o ibig sabihin deed of sale. Ayan, so sa madaling salita dapat nakanotaryo. And then letter B, mga kamos, original official receipt and certificate of registration issued by the LTO. So original ORCR, kailangan din yon, mga kamos. Isa yan sa pinaka main requirements sa pagta-transfer ng ownership. Okay, so confirmation of certificate of registration if the certificate of registration is issued by another LTO. Ito na nga yung sinasabi ng mga nagko-comment sa YouTube channel natin, mga kamos, dun sa transfer ownership na ginawa natin, no? So paano daw kapag sa ibang LTO yung naka-mother file yung motor na binili nila o sasakyan, doon na ngayon papasok yung confirmation galing dun sa mother file ng LTO na ibabato nila dun sa kung saan ka malapit na LTO nag-aasikaso ng transfer of ownership. So sa letter C naman, mga kamots, na part of
requirements ng transfer of ownership, valid original Philippine National Police or HPG certificate. So ito na yung sinasabi ko mga kamots, isa sa mga mahalagang part ng requirements sa pagta-transfer ng ownership, yung HPG clearance. So kung saan kayo malapit na HPG mga kamots, doon kayo pumunta at mag-asikaso ng HPG clearance. So yung HPG clearance mga kamots, nasagot ko naman sa inyo yan nung last video natin doon sa pagta-transfer natin ng ownership. Kung ano-ano ba yung mga requirements doon mga kamots. So panoorin nyo na lang yon mga kamots para malaman nyo kung ano ba yung mga requirements sa pagkuha ng HPG clearance. So first step yun mga kamots, yung pagkuha ng HPG clearance kapag magpapatransfer ka mag-asikaso ka ng transfer of ownership. Isa pang requirements sa transfer ownership, duly accomplished motorcycle inspection report o private motorcycle vehicle center o yung emission testing mga kamots, yung emission testing certificate, yung emission test result ng motorsiklo mo sa sasakyan na nabili mo. So kasama po yun sa requirements mga kamots, yung emission result. And then insurance na galing sa kung saan ka mang insurance company kumuha. Insurance mga kamots, na sabi ko naman sa inyo na yan kung paano ang proseso niyan, lalo na kapag hindi nakapangalan sa inyo yung insurance. Kasi mostly sa mga insurance company, kapag kumukuha ka ng insurance para sa sasakyan mo, sa motor mo, doon pa rin nila sa first owner pinapangalan, kasi yun yung nakalagay kasi sa original ORCR, yung first owner mga kamots, no? So kapag sa Cebuano naman kayo kukuha mga kamots, ayan, so na-discuss ko na rin naman sa inyo kung paano ang proseso. And meron tayong separate video niyan regarding sa endorsement letter kapag hindi nakapangalan sa inyo yung motorsiklong binili ninyo. So panoorin nyo na lang din yan mga kamos, yung video natin about sa endorsement letter kapag kumuha kayo ng insurance para sa motorsiklo nyo doon sa Cebuana. Ayan. Okay, so letter F, again, 2 valid IDs mga kamots, na kasama pa rin yun sa requirements sa pagta-transfer of ownership, 2 valid IDs from seller and then 2 valid IDs from buyer na may 3 pirma. Ayan. So letter G mga kamots, secretary certificate if motor vehicle or motorcycle is owned by the corporation. So sa section 4.1, failure to report as required under section 2 hereof, a fine amounting 20,000 pesos shall be imposed on the seller. Ayan, so 20,000 agad mga kamots kapag hindi na-report ng seller within 5 working days sa any branch ng LTO na nabenta niya na yung second hand na motor or sasakyan doon sa bagong buyer or sa bagong owner. Ayan, so malinaw na 20,000 po yan mga kamots. 4.2 mga kamots ng section 4, failure to transfer ownership as required in section 3 hereof, a fine amounting to 20,000 pesos shall be imposed. So ganun din mga kamots sa part ng seller, buyer na bumili ng second hand na motor o sasakyan. Ganun din, same price lang din o same cost lang din yung ipinapataw ni LTO na penalty, which is 20,000 kapag hindi mo inasikaso yung transfer ownership within 20 working days naman. Okay, so failure to report and transfer ownership as required under section 2 and 3 hereof, a fine amounting 40,000 shall be impose. Ayan, so kung similar lang to do sa 4.1 tsaka 4.2 mga kamots, no? Kumbaga pinag-combine lang yun, parehas na 20,000 kapag hindi ni-report ni seller sa LTO. Ayan, so 20,000. Hindi pinrocess agad ni buyer yung transfer ownership, 20,000. So pinag-combine lang yun, so a total of 40,000 kapag parehas silang hindi nag-comply dun sa bagong guidelines ni LTO sa pagbili o pagbebenta ng transfer ng second hand na motor o sasakyan. So sa section 5 mga kamos, transitory period. So sa mga nagtatanong mga kamos o mga nagko-comment about sa bagong memo na nilabas ni LTO, paano daw kapag matagal na raw nabili yung motorsiklo, or 10 years na, 5 years na, or 1 year na raw nabili bago pa mailabas itong latest memo ni LTO. So ito na po yung sagot mga kamots. Sa mga nabili nyo na sasakyan or motosiklo, so sabi dito mga kamots, dito na raw mag-uumpisa from the date na nilabas ito ni LTO, itong latest memo nila. So dito na raw mag-uumpisa yung
yung pag-asikaso nyo ng transfer of ownership o yung pagre-report ng seller from the date na naibenta niya yung second hand na motor o sasakyan, no? So dito na kayo magbabase mga kamots, no? Okay, so 5.2, all orders inconsistent herewith are deemed supersede, revoked, or amended accordingly. So sa section 6 na tayo mga kamots, liability clause. The reporting of such sale, donation, transfer as required under section 2 of this administrative order shall not extinguish the registered owner from liability in case of accidents, damage, or to other persons or property or violation infractions involving the motor vehicle. The registered owner rule shall still prevail. Okay, so sa sinasabi dito sa section 6 na liability clause mga kamots, no? So although si seller nagawa na yung mga dapat gawin, nakapag-report na sa LTO regarding doon sa naibenta niyang unit doon sa bagong buyer, hindi pa rin inaalis sa kanya yung pagiging liable mga kamots doon sa unit. Once na ito ay masangkot sa isang aksidente or nasira or nagamit sa krimen, so siya pa rin yung lumalabas na liable base sa rules ni LTO. Pero not unless mga kamots, not unless asikasuhin agad ni buyer yung pagproseso ng transfer of ownership. So doon na mabubura yung pagiging liable ni first owner mga kamots, no? Doon sa unit na binenta niya doon sa bagong may-ari. Lastly mga kamots, section 7 which is effectivity. 7.1, this administrative order shall take effect 15 days following publication in the official gazette or 2 newspaper of general circulation of the Philippines and a copy hereof furnished the University of the Philippines Law Center. Actually mga kamots, effective na talaga to simula nung nilabas to mga kamots nung August 30, 2024. So ngayon lang talaga nagkaroon ng effectivity. So alam naman natin, napabalita na yan, marami ng balita na nilabas dito sa bagong latest memorandum ni LTO. So ibig sabihin, effectivity na talaga to mga kamots. Ito na talaga yung simula na talaga to proseso ng transfer of ownership kapag nabili na yung second hand na motor. Yan po yung pinaka latest memo na nilabas ni LTO mga kamots regarding sa transfer of ownership from seller to buyer. Konting summary lang mga kamots, dito sa guidelines na to, ini-encourage or nire-require si seller na mag-report within 5 working days simula nung naibenta niya yung second hand unit na motorsiklo or sasakyan doon sa bagong owner. And then si buyer naman, as a buyer naman mga kamots, ikaw naman ay required kang asikasuhin ng transfer of ownership 20 working days from the date na pinanotaryo mo yung deed of sale. So doon na mag-uumpisa yung 20 working days na para asikasuhin mo yung transfer of ownership ng second hand o segunda manong motor o sasakyan na nabili mo sa first owner. Ayan, so sa penalties, alam nyo na yan mga kamots, 20,000 both seller and buyer kapag hindi nyo inasikaso yung mga sinabi dito sa bagong latest LTO memo na galing mismo sa LTO. So may mga magko-comment na naman dyan man na ang daming hassle mga kamots at tapos ang taas pa ng penalty. So wag natin tignan yung bad side ng latest memo na to na galing ni LTO mga kamots. Wag natin tignan yung bad side. No, ang tignan natin mga kamots yung bright side, which is yung safetyness din ang pinag-uusapan kasi dito kapag bumili ka ng segunda mano tapos pinatransfer mo sa pangalan mo. Ayan, so in case na masangkot man sa aksidente or magamit man sa krimen yung sasakyan na nabili mo, at least safe yung seller and then safe din yung buyer mga kamos, no? Ayan, so yun yung tignan natin mga kamos, yung bright side, wag yung bad side. Ayan, so para din naman sa atin yan mga kamos. Hindi ko sinasabing tama si LTO, hindi ko rin naman sinasabing tama tayo as a rider, no? Sa mga palapalagay natin. Pero
sundin na lang natin kung ano ba yung mga nasa nilalabas na rules and regulation ng mga ahensya ng gobyerno, particularly sa LTO pagdating sa mga sasakyan or motorsiklo, kasi para din naman sa safetyness din natin yon, no, na mga gumagamit ng mga motorsiklo or sasakyan. Ayan, so dito na lang mga kamos. Muli maraming salamat sa inyo. Sana may naintindihan kayo sa video natin ngayon at naipaliwanag ko sa inyo mabuti. Sa mga wala pang idea, ano nga ba ang mga nakapaloob dito sa bagong memo na nilabas ni LTO. Stay safe, ride safe always.